Wala kang alam. 30 ka na, Ara, pero wala ka pa ring karanasan sa kama. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi lang malamig, kundi yelo na tumagos sa aking mga buto. Humakbang paatras si Cedric, ang dating kasintahan ko, habang ang mga salita niya ay bumulwak na parang lason sa gitna ng marangyang pasilyo ng hotel sa Las Vegas. Ang mga ilaw sa kisame ay tila sumasayaw sa paligid ko, pero hindi ito sumasayaw sa tuwa, kundi sa galit na nararamdaman ko. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, halos hindi makahinga. Ang bawat tibok ng puso ko ay parang martilyong humahampas sa aking dibdib. Pinilit kong magpakatatag, pero nanginginig ang aking mga kamay. Ibig sabihin, nakakasawa ka, sumbat niya, may pagkasuklam sa boses. Ang dami mong dahilan. Ang dami mong sinasabi. Hindi ka pa rin nakapagdesisyon kung kailan mo gustong ibigay ang sarili mo. Sa tingin mo, maghihintay ako habang buhay sa isang babaeng hindi pa nga sigurado sa sarili niya. Nag-init ang mga mata ko. Ang sakit ng bawat salita niya ay humaplos sa aking pagkatao. Niyakap ko ang sarili ko para akong unti-unting lumiliit. Ang pagiging dalaga ko ay hindi kailanman naging kahihiyan sa akin, kundi isang desisyon. Isang desisyon na lagi kong pinanindigan. Pero ngayon, tila ito ang pinakamalaking pagkakamali ko. Yan ba talaga ang dahilan, Cedric? Tanong ko, pumipiyok na ang boses. O dahil may iba ka na? Umirap siya. Wala nang mahalaga kung ano ang dahilan. Tapos na tayo. Hindi ko na kaya ang pagiging boring mo. Ang pagiging pabebe mo. Hindi na ako makahinga. Ang mga salita niya ay tumagos sa akin, iniwan akong sugatan at durog. Ang pabebe. Ako. Ang babaeng matagal nang pinaghirapan para makamit ang pangarap niya bilang modelo, na palaging pinilit maging matatag sa harap ng lahat ng pagsubok. Tumalikod siya, naglakad palayo na parang wala siyang sinaktan. Ang tanging naririnig ko ay ang tunog ng sarili kong pag-iyak na pilit kong pinipigilan. Ang mga yapak niya ay tila bumabaon sa aking puso. Narito ako sa Las Vegas, sa lugar ng mga pangarap at pantasya, pero ang tanging nararamdaman ko ay ang pagbagsak ng aking mundo. Wala akong nagawa kundi ang mapaupo sa malamig na sahig, hinayaang dumaloy ang mga luha. Gaano katagal akong nanatili doon? Hindi ko alam. Ang alam ko lang, nang muli akong makabangon, pakiramdam ko ay isang anino na lang ako ng dating ako. Naglakad ako ng walang direksyon, ang mga paa ko ang tanging gumagabay. Humantong ako sa isang bar na punong-puno ng ingay at ilaw. Gusto ko lang mawala, lumubog sa ingay, makalimutan ang lahat. Uminom ako ng uminom, isang baso matapos ang isa pa. Ang bawat lagok ay tila nagpapagaan sa sakit sa dibdib ko, kahit pansamantala lang. Ang mga tawanan sa paligid ay tila nagiging malabo, ang mga ilaw ay nagiging ulap. Sa gitna ng lahat ng ito, may isang figura ang umupo sa tabi ko. Hindi ko siya pinansin. Mukhang mabigat ang iniisip mo, miss, sabi ng isang boses na malalim at nagpapalamig. Ayaw kong sumagot. Ayaw kong makipag-usap. Gusto ko lang mawala. Hindi mo naman kailangang mag-isa sa ganitong gabi, dagdag niya. Lumingon ako ng dahan-dahan. Ang mga mata niya ay may kakaibang kinang, at sa kabila ng kalabuan ng aking paningin, nakita kong gwapo siya. May matikas siyang tindig, at sa mga labi niya ay may bahagyang ngiti na tila mailihim na ikinukubli. Marco Reyes, sabi ng isip ko na narinig ko sa barman kanina nang mag-order siya. Anong pakialam mo? Tanong ko, may bahid ng pagkadismaya. Wala. Gusto ko lang makita kung matutulungan kita, sagot niya, kalmado pa rin. Natawa ako ng mapait. Tulungan. Walang makakatulong sa akin. Kailangan ko lang ng alak para makalimot. Hindi siya sumagot. Sa halip, kumuha siya ng isang baso at pinuno ito ng tubig. Tubig. Para hindi ka ma-dehydrate. Saka, tingin ko, may mas kailangan kang solusyon kaysa sa alak. Napakunot ang noo ko. Ang mga salita niya ay tila matalim na tumanim sa isip ko. May kailangan akong solusyon. Pero anong solusyon? Ang problema ko ay ang pagiging ako. Ang pagiging hindi sapat sa mata ng isang lalaki. Nagpatuloy ang gabi sa pagkukwento ko ng walang humpay, habang siya ay tahimik na nakikinig. Sinabi ko ang lahat, ang sakit na dulot ni Cedric, ang pagkadismaya ko sa sarili, ang pagiging 40 ko na pero wala pa ring kasal. Ang lahat ng hinanakit at pasakit ko ay lumabas.
Hindi ko alam kung bakit ako nagtiwala sa estranghero, pero sa gitna ng aking kalasingan, siya lang ang nakita kong sandalan. Gusto kong patunayan sa kanya na mali siya, bulong ko. Gusto kong patunayan sa lahat ng bumubuwisit sa akin na may halaga ako. Paano? Tanong niya. Napakasimpleng tanong pero wala akong maisagot. Wala akong maisip. Ang tanging sumagi sa isip ko ay ang isang bagay na biglaan, baliw at hindi pinag-isipan. Isang bagay na alam kong pagsisisihan ko kinabukasan, pero sa sandaling iyon, ito ang tanging paraan para maramdaman kong buhay ako. Magpakasal, bulong ko, hindi ko alam kung sa kanya ko sinabi o sa sarili ko. Kailangan kong magpakasal. Para patunayan na may magmamahal sa akin kahit hindi ako perpekto. Hindi ko alam kung anong oras o paano, pero bigla na lang akong nasa isang maliit at makintab na chapel. Ang ilaw ay madilim at tanging ang liwanag ng neon sign sa labas ang nagsisilbing tanglaw. Sa harap namin ay isang lalaki na may suot na robe at sa tabi ko ay si Marco. Ang mga kamay ko ay nanginginig ng pirmahan ko ang dokumento. Ang pangalan niya, Marco Reyes, ay malinaw na nakasulat sa tabi ng aking pangalan, Aralim. Isang piraso ng papel na magbibigkis sa amin sa isang gabi na puno ng kawalang pag-asa at kalasingan. Elreth Reyes, bulong niya sa akin, may ngiti sa mga labi. Hindi ko maintindihan kung ito ba ay tuwa o pagkabaliw. Reyes, sagot ko, may bahid ng tawa sa boses ko. Tawa ng pagkabigla, pagod at takot. Alam naming pareho na isa itong malaking pagkakamali. Isang kasalanan na kailangan naming ayusin sa lalong madaling panahon. Ang kasal na ito ay isang joke, isang desisyon na ginawa sa gitna ng matinding sakit at kalasingan. Kinabukasan, babalik kami sa totoong buhay at magpapawalang bisa sa lahat ng ito. Ito ang plano. Nagising ako sa isang malambot na kama, ang sikat ng araw ay tumatama sa aking mukha. Masakit ang ulo ko at pakiramdam ko ay dinaganan ng 10 truck. Sa tabi ko, nakita ko si Marco. Tahimik siyang nakahiga, nakanganga ng bahagya, at napakagwapo pa rin kahit tulog. Nakaramdam ako ng bahagyang kaba. Oh my God, what did I do? Umupo ako ng dahan-dahan, pilit inaalala ang mga nangyari kagabi. Ang bar, ang alak, ang chapel at ang papel na pinirmahan namin. Naramdaman ko ang pagkabigla na lumalamon sa akin. Kasal. Ikakasal ako. Sa isang estranghero. Gising ka na pala, sabi ni Marco, bahagyang gumalaw at nagmulat ng mga mata. Ang boses niya ay malalim, medyo pao sa paggising. Ang sakit ng ulo ko ay tila lumalala nang marinig ko ang boses niya, kasabay ng bigat sa dibdib ko. Anong nangyari, tanong ko, kahit alam ko na ang sagot. Pilit ko pa ring pinipigilan ang katotohanan. Umupo siya at humarap sa akin. Ang mga mata niya ay nagtatago ng isang bagay na hindi ko maintindihan, pagod o marahil pagsisisi. Nagpakasal tayo, Ara. Parang may bumalikwa sa sikmura ko. Napahawak ako sa bibig. Hindi. Hindi pwede. Las Vegas ito. Walang totohanan dito. Kailangan nating ipawalang bisa ito agad. Ang bawat salita ko ay tila nagmamadali, gustong takasan ang katotohanan. Alam ko, sagot niya, malalim ang buntong hininga. Nasa isip ko rin yan. Isang pagkakamali. Kagagawa ng alak at ng mga pinagdadaanan natin. Nakaramdam ako ng bahagyang ginhawa. Tama. Isang pagkakamali lang. Madali itong ayusin. Tatawagan ko ang manager ko o ang abogado ko. Dapat may paraan para. Bigla siyang pinutol ng tunog ng cellphone niya. Marahas niya itong dinampot sa bedside table. Ang mukha niya ay nagbago agad. Ang mga kilay niya ay nagsalubong at ang kanyang labi ay napakuyom. Tila may masamang balita. Hindi ko maintindihan ang mga salitang sinasabi niya dahil nasa Tagalog ito at malalim ang pagkakabanggit niya. Pero narinig ko ang mga salitang dilolo, sakit at critical. Narinig ko rin ang ihi bumalik agad at ang boses ng kausap niya ay tila nagmamadali at puno ng pag-aalala. Habang nakikinig siya, ang mga mata niya ay napako sa kawalan. Ang pagod at pagsisisi kanina ay napalitan ng matinding pagkabahala at takot. Ang kamay niya ay nanginginig habang hinahawakan ang telepono. CJ. Darating ako agad, sagot niya at ibinaba ang telepono. Bumaling siya sa akin. Ang mga mata niya ay tila naghahanap ng sagot o marahil ng tulong.
Ang lolo ko critical. Napakunot ang noo ko. Don Ricardo Reyes, di ba? Naaalala ko ang pangalan na sinabi niya kagabi nang nagkukwento siya. Ang taong nag-aalaga sa kanya, ang taong kinikilala niya bilang ama, at ang nagpapatakbo sa malaking kumpanya nila. Tumango siya. Si Lolo. Kailangan kong bumalik agad sa Pilipinas. Ngayon na. Biglang tumayo siya, sinimulan niyang ayusin ang mga gamit niya ng mabilisan. Halos hindi niya ako nililingon. Ang utak ko ay gumagana ng mabilis, pilit na iniintindi ang sitwasyon. Ang pagmamadali niya, ang pag-aalala sa boses niya, at ang biglang problema. Marco, paano yung kasal natin? Tanong ko, halos pabulong. Sa sandaling iyon, ang aking sariling problema ay tila nawala, napalitan ng biglang simpatya sa kanyang sitwasyon. Huminto siya at humarap sa akin ng buo. Ang mga mata niya ay puno ng gulo at may bahagyang kalungkutan na hindi ko kailanman nakita. Tila nag-iisip siya ng matindi habang nakatitig sa akin. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay tila nakakabingi at ang tanging naririnig ko ay ang tibok ng puso ko. Ara, sabi niya, dahan-dahan ang bawat salita, na parang bawat isa ay may bigat. May isang bagay na hindi ko nasabi sa iyo kagabi. Nag-init ang mga kamay ko. Pakiramdam ko ay may mangyayaring hindi ko inaasahan. Para maging maayos ang lagay ni Lolo, at para maging matatag ang kumpanya namin sa gitna ng krisis na ito, may huling kahilingan siya, patuloy niya. Ang makita akong magpakasal at magkaroon ng sarili kong pamilya. Lahat ng dugo sa katawan ko ay tila nag-freeze. Ang kasal. Ito. Tinitigan niya ako, ang mga mata niya ay tila nakikiusap. Ang tinig niya ay malalim, halos bumubulong, na tila sinasabi niya sa sarili niya. Kasal. Kailangan kong magpakasal sa iyo. Ang mga salitang iyon ay parang malaking alon na humampas sa akin. Sumigaw ang bawat selula ng aking katawan ng hindi. Ito ba ang kinahantungan ng gabing puno ng pagkalito at kalasingan? Isang peking kasal para sa isang estranghero na ngayon lang ako nakilala? Ano, halos hindi ko masabi. Ang puso ko ay kumakabog ng malakas. Ang sakit ng ulo ko ay tila nawala, napalitan ng biglang lamig na bumalot sa akin. Please, Ara, sabi niya, at sa pagkakataong iyon, may nakita akong desperasyon sa kanyang mga mata na nagpakilabot sa akin. Alam kong baliw ito. Alam kong hindi ito tama. Pero si Lolo siya ang tanging pamilya ko na natitira. Ang sakit niya ay lumalala, at ang tanging hiling niya bago siya mawala ay ang makita akong ayos na, may asawa. Pero Marco, hindi ito totoo. Peking kasal ito, sumbat ko, hindi makapaniwala. Paano mo magagawa yan sa lolo mo? At sa akin? Paano kung malaman nila ang totoo? Hindi nila malalaman, mariin niyang sabi. Sasabihin natin na nagmamahalan tayo, na nagmamadali tayong magpakasal dito sa Vegas. Kahit ilang buwan lang, Ara. Hanggang sa bumuti ang kalagayan niya. Pagkatapos nito, magpapawalang bisa tayo. I will make sure na maayos ka. I will compensate you. Kompensasyon. Parang kutsilyong tumusok sa akin ang salitang iyon. Hindi ako naghahanap ng pera. Ang hinahanap ko ay respeto, pagtanggap. At ngayon, narito ako, bibilihin para magpanggap na asawa. Ang sarili kong kahinaan, ang pagiging hindi sapat ko na nagtulak sa akin sa gabing ito, ay muling humabol. Ito ba ang parusa ko? Hindi ko kaya, Marco, bulong ko, yumuko ang ulo. Hindi ko kayang magpanggap. Lalo na sa harap ng pamilya mo. Paano kung malaman nila ang totoo sa akin? Ang takot sa pagkabunyag ng aking pagkatao, ang takot na muling saktan, ay tila isang malamig na kamay na humawak sa lalamunan ko. Lumuhod siya sa harap ko, hinawakan ang kamay ko. Ang init ng palad niya ay bahagyang nagpagaan sa lamig na nararamdaman ko. Ara, please. Hindi lang ito para kay Lolo. Ang kumpanya namin ay nasa kritikal na sitwasyon din kung mawawala si Lolo na hindi nakikita ang huling hiling niya, baka tuluyang bumagsak ang lahat. Alam kong hindi ito madali, pero kailangan ko ang tulong mo. Tinitigan ko siya. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng tunay na pagmamahal sa kanyang lolo at isang mabigat na responsibilidad sa kanyang mga balikat. Nakita ko ang desperasyon, ang walang magawa niyang posisyon. Alam ko kung paano pakiramdam ng nag-iisa at walang pag-asa.
Pakiramdam ko, sa sandaling iyon, may koneksyon kaming dalawa sa parehong lalim ng kalungkutan. Pero bakit ako, Marco, tanong ko, ang boses ko ay halos hindi marinig. Bakit ako ang pipiliin mo? Hindi mo ako kilala. Narinig ko ang kwento mo kagabi, Ara. Nakita ko ang sakit mo. Alam kong naghahanap ka rin ng paraan para makabangon. Para patunayan sa sarili mo. Ito ang pagkakataon natin pareho, sabi niya, may pag-asa sa boses. Makakatulong tayo sa isa't isa. Ang mga salita niya ay tumagos sa akin. Ito ang pagkakataon natin pareho. Ang pagnanais na patunayan ang halaga ko, ang pagtaka sa sakit na dulot ni Cedric, ay tila sumisigaw sa loob ko. Isang peking kasal. Isang paraan para magtago sa likod ng isang bagong pagkakakilanlan, kahit pansamantala. Isang paraan para makaramdam ng kontrol sa buhay ko, kahit sa loob lang ng maikling panahon. Napabuntong hininga ako. Ito na siguro ang sukdulan ng pagiging baliw ko. Pero sa gitna ng lahat ng kaguluhan, may nakita akong glimmer ng pag-asa. Kung kaya kong gawin ito, kung kaya kong magpanggap, baka makalimutan ko ang sakit, at baka makita ko ang sarili ko sa ibang paraan. Gaano katagal, tanong ko, ang boses ko ay mahina. Hanggang sa gumaling si Lolo. O kung ano man ang mangyari, sagot niya, may lungkot sa mga mata. Gagawin ko ang lahat para maging komportable ka. Walang mangyayaring hindi mo gusto. Pangako. Tiningnan ko ang aming mga kamay na magkahawak. Ang aming mga singsing na gawa sa murang material ay sumasalamin sa liwanag ng umaga. Napaisip ako sa aking mga magulang na patay na, sa ate maya na siguradong mag-aalala, at sa lahat ng iniwan ko sa Pilipinas. Ito ay isang malaking desisyon. Isang malaking taya. Sige, Marco, sabi ko, lumabas ang mga salita ng hindi ko inaasahan. Gagawin ko. Tutulungan kita. Nagliwanag ang mukha niya. Maraming salamat, Ara. Maraming salamat. Binitawan niya ang kamay ko at mabilis na tumayo para maghanda. Ang bawat kilos niya ay puno ng pagmamadali. Pakiramdam ko ay isang bagong yugto ng buhay ko ang magsisimula, isang yugto na hindi ko kailanman inakala. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin sa Pilipinas, sa harap ng kanyang pamilya, at sa harap ng lahat ng kasinungalingan na kailangan kong panindigan. Ang tanging alam ko, nakasakay na ako sa isang tren na hindi ko na kayang pababain. Kailangan nating umalis agad, sabi niya, tinuturo ang orasan sa dingding. May private jet na naghihintay sa akin sa airport. Diretso tayo sa Manila. Nagmamadali akong tumayo, ang mga gamit ko ay nakakalat pa sa sahig. Ang Las Vegas ay naiwan na sa likod ko, kasama ang lahat ng alaala ng sakit at kabiguan. Ngayon, papunta na ako sa isang bagong buhay, bilang Marco Reyes, isang papel na walang katiyakan kung saan ako dadalhin. Ang tanging dala ko ay ang isang singsing na peke, isang pangako na hindi ko alam kung makakaya kong panindigan, at isang puso na puno ng takot at pag-asa. Pakiramdam ko ay nabunutan ako ng tinik ng pumayag si Ara. Isang mabigat na pasanin ang tila inalis sa aking balikat. Habang magkatabi kami sa pribadong jet na lumilipad pabalik sa Pilipinas, hindi ko maiwasang tingnan siya. Tahimik siya, nakasandal ang ulo sa bintana, at ang mga mata niya ay nakatingin sa ulap. Hindi ko alam kung ano ang tumatakbo sa isip niya, ngunit batid kong isa rin siyang biktima ng sitwasyong ito. Salamat, Ara, bulong ko, halos hindi marinig. Kailangan kong iparamdam sa kanya na nagpapasalamat ako, kahit alam kong hindi ito sapat para mabayaran ang gagawin niya. Hindi siya sumagot, na natiling nakatitig sa labas. Marahil ay iniisip niya kung paano siya napunta sa ganitong sitwasyon. Ako rin, kung tutuusin, ay hindi makapaniwala. Isang gabi sa Vegas, at ngayon, mayroon akong asawa na kailangan kong ipakilala sa aking lolo. Ang imahe ni Don Ricardo ang bumalik sa aking isip. Ang kanyang pagiging mahina at maputla sa huling video call namin. Ang huling hiling niya na makita akong may pamilya bago siya tuluyang magpaalam. Ito lang ang pag-asa para bumuti ang lagay niya, para magkaroon siya ng lakas lumaban. At hindi lang iyon. Ang Reyes Group ay nasa gitna ng matinding hamon. May mga board members na nagsisimulang mag-alinlangan, at ang pagbagsak ng kalusugan ni Lolo ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga kalaban. Kailangan kong panindigan ang imahe ng isang matatag at responsableng tagapagmana. Ang pagiging may asawa ay bahagi ng planong iyon.
Pagdating natin doon, nagsimula ako, pilit na pinapakalma ang boses ko. Ang lolo ko, mahina na talaga siya. Kailangan nating magpanggap ng husto. Maging mapagmahal na mag-asawa. Huminga siya ng malalim. Alam ko. Hindi naman ako bago sa pag-arte. May bahagyang pait sa boses niya. Naaalala ko ang sinabi niya kagabi, ang sakit na dulot ng ex-boyfriend niya. Hindi ko naman hihilingin sa iyo ang imposible, Ara, sabi ko, may bahid ng pagmamakaawa. Kailangan lang nating maging believable. Para kay Lolo. Tumango lang siya. Ang katahimikan sa loob ng jet ay tila napuno ng hindi namin masabing pagkabahala. Pinagmasdan ko ang kanyang profile. Maganda si Ara, kahit simpleng nakasuot ng t-shirt at jeans. May malalim na kalungkutan sa kanyang mga mata, pero mayroon ding tapang. Isang tapang na hindi ko inakala na makikita ko sa isang babaeng nakilala ko lang kagabi. Pagkaraan ng ilang oras, lumapag ang jet sa pribadong hangar sa Manila. Sinalubong kami ng mga tauhan ko at ng isang ambulansya na naghihintay para sa amin. Ang seryosong mukha ng doktor at mga nurse ay nagpatindi sa kaba sa dibdib ko. Dumiretso kami sa Tagaytay sa ancestral home ng mga Reyes. Napakalaki ng mansyon, mayaman sa kasaysayan, at ngayon may mabigat na aura ng pag-aalala. Ang mga lumang kahoy na sahig ay tila nagpapahiwatig ng mga sikreto na iningatan sa loob ng maraming henerasyon. Sa sandaling makapasok kami sa malaking pintuan, sinalubong kami ng mga tingin. Mga seryosong tingin ng mga pinsan at tiyahin na naroon para sa aking lolo. Marco, anak, sinalubong ako ng isang mahigpit na yakap mula kay Tita Elena, ang kapatid ng aking ama. Siya ang pinakamalapit sa akin sa lahat ng mga tiyahin at tiyuhin ko, ngunit siya rin ang pinakakritikal at mapaghanap. Ang mga mata niya ay agad na bumaling kay Ara, tila sinusuri ang bawat detalye. Tita Elena, bati ko at hinawakan ang kamay ni Ara. Naramdaman ko ang bahagyang pagtigil niya, pero pinilit kong umiti para sa kapakanan ng lahat. Siya po si Ara, ang asawa ko. Ang ngiti ni Tita Elena ay bahagyang kumupas. Ang mga mata niya ay nag-aral kay Ara mula ulo hanggang paa, na parang isang mamahaling sining na hindi niya maintindihan ang halaga. Asawa? Marco, bakit ngayon lang namin nalaman? May bahid ng pagdududa sa kanyang boses. Biglaan po ang lahat, tita, sagot ko, pilit na pinapanatili ang kalmado. Nasa Vegas po kami at nangyari na lang po. Ah, Vegas, sabi niya, may bahid ng sarkasmo. Kagaya ng mga pelikula. Kailangan nating magkwentuhan mamaya, anak. Marami akong gustong malaman tungkol sa biglaang kasal na ito. Nilingon ko si Ara at nakita kong namumutla siya. Naramdaman ko ang kaba niya. Hinawakan ko ang kanyang kamay ng mas mahigpit, isang pahiwatig na okay lang. Naglakad kami patungo sa kwarto ni Lolo. Ang bawat hakbang ay tila nagpapatindi sa kaba ko. Sa loob ng kwarto, ang amoy ng gamot ay bumati sa amin. Si Don Ricardo ay nakahiga sa kama, payat na payat, at ang oxygen tube ay nakakabit sa ilong niya. Masakit makita ang isang matikas na tao na naging ganito kahina. Lolo, bulong ko, lumapit sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nagmulat. May bahagyang ngiti na lumitaw sa kanyang labi. Marco anak, sabi niya, halos pabulong. Ang kanyang boses ay mahina, halos hindi marinig. Ang asawa mo. Hinila ko si Ara palapit. Ang kamay niya ay nanginginig pa rin. Lolo, siya po si Ara. Ang asawa ko. Ara, si Lolo Ricardo. Umiti si Ara, isang pilit na ngiti at yumuko. Kumusta po, Lolo Ricardo? Ang mga mata ni Don Ricardo ay naglakbay mula sa akin patungo kay Ara. Mayroon akong nakitang bahagyang ngiti na lumitaw sa kanyang labi, at isang luha ang gumulong mula sa gilid ng kanyang mata. Salamat, Marco, salamat. Nahihirapan siyang huminga, kaya't mabilis na lumapit ang nurse para ayusin ang oxygen niya. Ang doktor ay tumango sa akin, isang pahiwatig na kailangan namin siyang bigyan ng pahinga. Lumabas kami sa kwarto ni Lolo at agad kaming sinalubong ng mapanuring tingin ni Tita Elena. Ang kanyang mga mata ay tila laser beam na tumatago sa bawat sulok ng aming katawan, pilit na hinahanap ang anumang bakas ng kasinungalingan. Naramdaman ko ang paninigas ni Ara sa tabi ko. Mag-uusap tayo, Marco, mariing sabi ni Tita Elena, na para bang isang utos. Sa library. Pagkatapos ninyong magpahinga.
Tumango ako. Sige po, tita. Dinala ko si Ara sa kwarto na inihanda para sa amin. Isang malaking kwarto, mas malaki pa sa kondo unit ko sa Manila. Ang mga lumang kitur ay pinong-pino ang pagkakagawa, at ang malaking kama sa gitna ay mukhang kayang lamunin ang isang buong pamilya. Okay ka lang ba? Tanong ko kay Ara nang maisara ko ang pinto. Ang boses ko ay bahagyang bumaba, ayaw kong marinig kami. Umupo siya sa gilid ng kama at bumuntong hininga. Nakakapagod. Ang mga tingin nila para akong sinisiyasat. At ang tita mo parang ayaw niya sa akin. Normal lang yan, Ara, sabi ko, lumapit sa kanya at naupo sa tabi niya. Si Tita Elena, medyo strikto pagdating sa pamilya. Lalo na sa mga bagong miyembro. Gusto niya lang ng proteksyon para kay Lolo at sa pangalan ng Reyes. O para hindi ako makasira sa kanilang prestihiyo, bulong niya, may pait. Nagulat ako sa sinabi niya. Tama nga siya. Alam kong ganito ang tingin sa kanya, pero ayaw kong marinig na sinasabi niya. Hindi yan totoo, Ara. Kailangan lang nating ipakita sa kanila na seryoso tayo. Na totoo ang kasal na to. Tiningnan niya ako, may bahid ng pagdududa. Paano? Kailangan ba nating mag-holding hands sa lahat ng oras? Maging sweet kahit nagkukunwari tayo. Naramdaman ko ang pagkakaba. Ito ang bahagi na pinakamahirap. Ang pag-arte sa harap ng isang pamilya na ang bawat galaw mo ay sinusuri. Kailangan. Para kay Lolo. Para sa kumpanya. Tumayo ako at lumapit sa malaking bintana, tinatanaw ang malawak na hardin sa labas. Ang tahimik na Tagaytay ay tila salungat sa bagyo sa loob ng mansyon na ito. Bilang sisi ng Reyes Group, sanay ako sa mga komplikadong negosasyon sa pagharap sa mga kalaban sa negosyo. Ngunit ang pagpapanggap na mayroon akong totoong pagmamahalan, ito ang pinakamahirap na transaksyon na kailangan kong gawin. Narinig ko ang tungkol sa Don Ricardo, sabi ni Ara, naglakad patungo sa akin. Talaga bang makakatulong ang kasal na ito sa kanya? Humarap ako sa kanya. Malaki ang paniniwala ni Lolo sa pamilya. Ang tanging hiling niya ay makita akong may asawa bago siya mawala. Malaking epekto ito sa kanyang kalooban at sa buong pamilya. At sa kumpanya, tanong niya. Nag-alinlangan ako. Hindi ko sinabi sa kanya ang lahat ng pressure sa negosyo. Malaking tulong din nagbibigay ito ng stability. Nagpapakita na matatag ang pamilya sa gitna ng mga hamon. Napabuntong hininga siya. Sana ay maging worth it ang lahat ng ito. Muling nagkatinginan kami. May katahimikan na bumabalot sa amin, at sa katahimikang iyon, naramdaman ko ang tensyon sa pagitan namin. Dalawang estranghero na biglang pinagsama ng isang sitwasyon. Magpahinga ka na muna, sabi ko, pilit na binabasag ang tensyon. Babalik ako mamaya para sabihin sa iyo ang dapat nating gawin para sa hapunan at sa pagharap sa pamilya. Lumabas ako ng kwarto at nagtungo sa opisina ko sa mansyon. Kailangan kong suriin ang mga papeles, ang mga numero ng kumpanya. Ngunit ang isip ko ay patuloy na bumabalik kay Ara. Ang kanyang pagiging simple, ang kanyang sakit, at ang kanyang pagpayag na tulungan ako. Para siyang isang delikadong bulaklak sa gitna ng mga Reyes na maaaring malanta anumang oras. Nang gabing iyon, sa hapagkainan, sinubukan namin ni Ara ang aming makakaya para magpanggap. Hawak ko ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa, kahit na ang bawat hibla ng aking katawan ay kinakabahan. Ninisian ko siya at pilit siyang umiti pabalik. So, Ara, sabi ni Tita Elena, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may pagkadismaya. Anong ginagawa mo sa buhay mo bago mo makilala si Marco? Modelo po ako, tita, sagot ni Ara, halata ang kaba sa boses. Nagtaas ng kilay si Tita Elena. Modelo. Interesante. Hindi ko inakala na may ganitong panlasa si Marco. Naramdaman ko ang pagtitig ni Ara sa akin, naghihintay ng suporta. Tita, Ara is very talented. At napakabuti niyang tao, sabi ko, pilit na ipinagtatanggol siya. Mabuti, sabi ni Tita Elena, pero ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Patuloy ang hapunan sa iba't ibang tanong at obserbasyon mula sa pamilya. Bawat tingin, bawat salita ay tila isang test. Kami ni Ara ay nagtutulungan, nagsasalo ng mga tingin, at nagpapalit ng mga pilit ng ngiti.
Hanggang sa isang pagkakataon, nang ibinigay ko sa kanya ang baso ng tubig, aksidente kong nahawakan ang kanyang kamay. Isang mabilis na kuryente ang dumaan sa pagitan ng aming mga balat. Pareho kaming bahagyang nagulat at agad naming binawi ang aming mga kamay. Isang maliit na bagay, isang maliit na kaganapan, ngunit ang pakiramdam ay kakaiba. Tiningnan ko siya at nakita ko ang bahagyang pamumula sa kanyang pisngi. Kasabay nito, naramdaman ko ang matalim na pagtitig ni Tita Elena. Ang kanyang mga mata ay tila nagningning sa ilalim ng ilaw, puno ng pagdududa, na para bang mayroon siyang nakitang maliit na detalye na magbubunyag ng isang malaking sikreto. Ang ngiti niya ay nanatili sa kanyang labi, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabing, may alam ako. Ilang linggo na kami sa mansyon ng mga Reyes sa Tagaytay. Ang simula ay puro kaba, puro pag-aalinlangan, lalo na sa tuwing nararamdaman ko ang matalim na tingin ni Tita Elena. Pero unti-unti, tila naging parte na ako ng bahay na ito, at mas naging komportable ako sa pagiging asawa ni Marco. Ang pagpapanggap ay hindi na kasing bigat ng dati. Sa umaga, madalas naming bisitahin si Lolo Ricardo. Siya ang sentro ng aming kipagpapanggap at sa bawat paggiti niya, sa bawat bahagyang paglakas niya, nararamdaman ko na sulit ang lahat. Magkatabi kaming upo ni Marco sa gilid ng kanyang kama at magbabasa ako ng paborito niyang libro o magkukwento tungkol sa mga simpleng bagay na nangyayari sa labas ng kanyang kwarto. Madalas ay tungkol sa bulaklak na bagong sibol sa hardin o sa bagong pelikula na ipinalabas. Isang hapon, habang binabasa ko ang isang lumang nobela kay Lolo Ricardo, nakita ko sa gilid ng aking mata si Marco na nakatingin sa akin. Hindi ko maintindihan ang tingin niya. Hindi ito mapanuri gaya ng tingin ng iba, kundi tila may malalim na pag-iisip. Nang magtama ang aming mga mata, bahagya siyang ngumiti at ramdam ko ang bahagyang init na kumalat sa aking pisngi. Kilig. Isang pamilyar na kilig na matagal nang hindi ko naramdaman. Masaya akong makita kang ganyan, Marco, bulong ni Lolo Ricardo, pilit na ngumiti. Masaya akong nakikita kayong magkasama ng asawa mo. Umiti si Marco at bahagyang hinawakan ang kamay ko na nakapatong sa kamay ni Lolo Ricardo. Ang kanyang paghawak ay banayad lang, walang intensyon, pero sapat na para maramdaman ko ang kuryente na dumaloy sa aking ugat. Sa mga sandaling iyon, nakakalimutan ko na isa lang itong palabas. Nakakalimutan ko ang lahat ng sakit, ang lahat ng takot. Minsan, pagkatapos naming magkape sa terrace, habang naglalakad kami sa hardin, mayroon akong nakitang isang lumang duyan. Umupo ako doon at tiningnan ang view ng Taal Lake. Napakaganda. Napakatahimik. Sa kabila ng lahat ng kaguluhan sa aking buhay, sa loob ng mansyon na ito, mayroong payapa. Alam mo, dati, dito ako nagtatago tuwing malungkot ako, sabi ko kay Marco na umupo sa tabi ko. Bakit ka malungkot dati? Tanong niya, ang kanyang boses ay malalim. Nag-alinlangan ako. Hindi ko pa kailanman na ikukwento ang buong sakit na pinagdadaanan ko. Ang hiya, ang pagkadismaya sa sarili, ang pakiramdam na hindi sapat. Pero sa harap ni Marco, na sa kabila ng pagpapanggap ay nagiging sandalan ko, parang mas madaling maging tapat. Dahil pakiramdam ko hindi ako sapat, bulong ko, yumuko ang ulo. Hindi lang kay Cedric. Mula pa noon, sa modeling world. Lahat sila, tinitignan ako na parang may kulang. Na parang iba ako. Dahil hindi ako katulad nila. Ang mga salitang iyon ay lumabas sa aking labi na may kasamang matinding pait. At yung pagiging dalaga ko, ginawa nilang katatawanan. Ginawa nilang basehan para i-judge ako. Kaya pakiramdam ko, laging may mali sa akin. Naramdaman ko ang paggalaw niya. Nagtaas ako ng tingin at nakita kong seryoso ang kanyang mukha. Walang bahid ng paghusga. Sa halip, may nakita akong pag-unawa. Hindi ka nila naiintindihan, Ara, sabi niya, dahan-dahan. Ang halaga mo ay hindi nasusukat sa ganoong bagay. O sa kung ano ang tingin ng iba sa iyo. Tinitigan ko siya. Ang simpleng mga salita niya ay tila bumabaling sa aking puso. Siya ang unang lalaki na nagsabi niyan sa akin nang may pagmamalasakit. Naramdaman ko ang bahagyang pag-init ng aking mga mata. Ikaw, tanong ko, pilit na iniiwas ang paksa sa akin. Nagkaroon ka rin ba ng mga panahong pakiramdam mo hindi ka sapat? Napabuntong hininga siya at tumanaw sa malayo. Ang kanyang mga mata ay tila may inaalala. Marami. Lalo na pagkatapos mawala sina mama at papa. Biglaan.
Akala ko kaya kong dalhin lahat. Pero ang totoo, may mga gabing pakiramdam ko, pasan ko ang buong mundo. At hindi ko alam kung paano. May bahagyang lungkot sa kanyang boses, na bihira kong marinig. Hindi na ako nagtanong pa. Naintindihan ko. Pareho kaming may mga bigat na pinapasan, mga sugat na pilit itinatago sa ilalim ng ngiti. Sa sandaling iyon, hindi na kami si Ara Lim at Marco Reyes, ang modelong peking asawa at ang CEO na puno ng responsibilidad. Kami lang ay dalawang tao na nasasaktan, naghahanap ng pag-unawa. Ang mga araw ay lumipas at ang aming peking pikasal ay tila nagiging mas totoo. Nagiging mas komportable kami sa isa't isa. Nagkukulitan kami, nagtatawanan. Nagtutulungan sa mga simpleng gawain sa bahay. Sa tuwing nakikita ni Lolo Ricardo ang aming pagpapanggap, nagliliwanag ang kanyang mga mata at mas nagiging malakas siya. Ang misyon namin ay tila nagbubunga. Pero gaya ng lahat ng kwento, hindi pwedeng laging masaya. Isang gabi, mayroong malaking charity gala na inorganisa ng Reyes Group sa isang marangyang hotel sa Manila. Ito ang una naming paglabas bilang mag-asawa sa mata ng alta sosyedad. Suot ko ang isang eleganteng gown, at sa tabi ko ay si Marco, matikas sa kanyang suot na suit. Ang mga flash ng kamera ay tila walang tigil. Habang naglalakad kami sa loob ng hall, may isang lalaki ang lumapit sa amin. Nakasuot siya ng isang mamahaling suit, at ang kanyang ngiti ay nakakasilaw. May kaway ng pag-aalinlangan sa mga mata ni Marco nang makita niya ito. Marco, bati ng lalaki, long time no see. Rafael, sagot ni Marco, ang boses niya ay naging formal. Ang kamay niya ay tila bahagyang humigpit sa bewang ko. Rafael Suarez, sabi niya, at inabot ang kamay ko. Ang kanyang paghawak ay matagal, at ang mga mata niya ay may kakaibang kinang. Ikaw siguro si Ara. Narinig ko ang tungkol sa inyong biglaang kasal. Isang kamangha-manghang kwento. Hindi ko alam kung bakit, pero naramdaman ko ang kaba sa boses niya. Tila may ibang kahulugan ang kanyang mga salita. Ikinagagalak kong makilala ka, sagot ko, pilit na ngumiti. Pareho kaming nasa negosyo, Ara, sabi ni Rafael, na parang sa akin lang siya nakikipag-usap. Maraming sikreto sa mundong ito. Lalo na sa mga pamilyang mayaman. Ang mga Reyes, may sarili silang kasaysayan. Nagkatinginan kami ni Marco. Kitang-kita ko ang pag-igting ng kanyang panga. Rafa, pwede bang sa ibang pagkakataon natin pag-usapan ang negosyo? Sabi ni Marco, may bahid ng pagbabanta sa boses. Umiti lang si Rafael at bahagyang yumuko. Siyempre. Masisira ang gabi. Marahil ay magkikita pa tayo, Ara. Sana ay maging masaya ka sa bagong buhay mo. Umalis siya, pero ang mga salita niya ay nanatili sa aking isip. Maraming sikreto sa mundong ito. Lalo na sa mga pamilyang mayaman. Kilala mo ba siya? Tanong ko kay Marco nang makalayo si Rafael. Kompetitor, sagot niya, at ang kanyang tono ay nagsasabing ayaw niyang pag-usapan. Huwag mo siyang masyadong pansinin. Pero hindi ko siya maiwasang pansinin. Sa buong gabi, naramdaman ko ang kanyang pagtitig. Tila sinusuri niya ang bawat galaw ko, bawat ngiti ko kay Marco. Parang may alam siya na hindi ko alam. Kinabukasan, habang nasa hardin ako, nagpapahangin, biglang nag-vibrate ang cellphone ko. Isang unknown number. Nag-alinlangan ako, pero sinagot ko. Walang boses. Maya-maya, may pumasok na text message. Binuksan ko ito. Ang mensahe ay simple, pero tila isang malamig na kamay na humaplos sa aking puso. Hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. Ang kasal na ito, maging ang pagmamahal, ay isang malaking kasinungalingan. Ang mensahe ni Rafael kay Ara ang nag-iwan ng kakaibang kaba sa akin. Hindi ko man gustong isipin na sinasadya iyon ni Rafa, pero ang mga salita niya sa charity gala ay tila tumatatak sa aking isip. Pinilit kong kalmahin si Ara, sinabing isa lang itong gulo mula sa isang kakumpetensya. Pero sa totoo lang, may bumabagabag sa akin. Si Rafael Suarez, isang negosyanteng bigla na lang lumitaw at tila may kakaibang interes sa aking buhay. Sa opisina, nagkakagulo na ang lahat. Isang malaking deal, ang pinaghirapan kong partnership sa isang international company, ay biglang nagkaroon ng aberya. May mga leaked documents at ang timing ay napakasama. Pakiramdam ko, may kamay na nagtatago sa likod ng lahat ng ito. Sir, hindi po natin makontak ang mga investors.
Parang may pumipigil sa kanila, sabi ng aking sekretary. Nakuha ba natin ang source ng leak? Tanong ko, masikip ang dibdib. Ang Reyes Group ay nanganganib. Kailangan kong kumilos agad. Nasa investigation pa po, sir. Pero may mga pahiwatig na galing sa loob ng mga kakumpetensya, sagot niya. Ang aking isip ay agad na bumalik kay Rafael. Ang mga salita niya, ang kanyang ngiti at ang paraan ng pagtitig niya kay Ara. Hindi lang ito basta kompetisyon. May mas malalim pa. Isang hapon, pag-uwi ko mula sa opisina, nakita kong nakaupo si Ara sa sala, malalim ang iniisip. Lumapit ako sa kanya, at sa peripheral vision ko, nakita kong nagmamadali siyang may itinago. Ara, may problema ba? Tanong ko. Wala, sagot niya, at napansin kong namumula ang kanyang pisngi. Nagtaka ako. Nang lumabas siya saglit para kumuha ng inumin, hindi ko maiwasang tingnan ang kung ano ang itinago niya. Sa gilid ng couch, may nakita akong isang lumang photo album. Binuksan ko iyon. Nakatago doon ang isang litrato. Isang litrato ni Isabel. Si Isabel Del Mundo. Ang babaeng minahal ko ng buong puso na bigla na lang naglaho. Ang sakit mula sa nakaraan ay muling bumalik, matalim na parang labaha. Ang kanyang ngiti, ang kanyang mga mata. Lahat ng sakit na pinilit kong ibaon ay muling sumambulat. Marco. Narinig ko ang boses ni Ara. Nakatayo siya sa doorway, may hawak na baso ng tubig. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita niya ang litrato sa aking kamay. Ang ngiti sa kanyang labi ay nawala, napalitan ng pagkabigla at lungkot. Ara, I can explain, sabi ko, mabilis na isinara ang album. Sino siya, Marco? Tanong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay puno ng hinanakit. Siya ba ang babaeng mahal mo? Kaya pala ganyan ka umasta minsan. Kaya pala ako lang ang nagpapanggap dito. Hindi ganyan, Ara, sabi ko, pilit na ipinapaliwanag. Si Isabel bahagi siya ng nakaraan ko. Matagal na. Wala siyang kinalaman sa atin. Wala. Bakit mo pa rin hawak ang litrato niya? Bakit ganyan ka pa rin kapag nakikita mo siya? May pictures ka pa niya sa bahay mo, sa phone mo. Ang mga salita niya ay bumulwak, puno ng galit at sakit. Pinaglalaruan mo ba ako, Marco? Ang sakit na pinagdadaanan ko, pinaglalaruan mo. Hindi kita pinaglalaruan, Ara. Kung alam mo lang kung gaano kakahalaga sa akin ngayon. Kung gaano mo kami natutulungan ni Lolo, sigaw ko, pilit na ipinagtatanggol ang sarili. Ang pagod at stress mula sa trabaho ay nagdulot ng pagkawala ng kontrol ko. Ang mahalaga sa iyo ay si Lolo at ang kumpanya. Hindi ako, sumbat niya at tumakbo palayo. Tinawag ko ang pangalan niya, pero hindi siya lumingon. Ang pinto ng kwarto namin ay malakas na isinara. Iniwan akong mag-isa sa sala, hawak pa rin ang litrato ni Isabel. Pakiramdam ko ay isang malaking pagkakamali ang lahat. Ang pagpapanggap namin, ang pagiging malapit namin. Ang pagiging bukas ko sa kanya. Naramdaman ko ang sakit sa dibdib ko. Hindi ko siya sinasadya. Hindi ko alam kung bakit ako nagalit. Kinabukasan, isang malaking party ang inorganisa ni Tita Elena. Ito ay isang birthday celebration para sa isa sa mga pinsan ko, ngunit alam kong ginawa niya ito para lalong suriin si Ara. Naramdaman ko ang pagkaasiwa ni Ara sa gitna ng lahat ng tao. Ang kanyang mga mata ay malalim at ang kanyang ngiti ay pilit. O Ara, sabi ni Tita Elena, na may hawak na baso ng champagne, at nilapitan kami sa gitna ng mga bisita. Ang kanyang boses ay malakas, sapat para marinig ng mga nasa paligid. Nakita ko ang mga lumang modeling pictures mo. Napakaganda mo, Hija. Pero syempre, mahirap na sigurong balikan ang ganoong career ngayon, di ba? Lalo na kung may pamilya ka na. Naramdaman ko ang paninigas ni Ara. Tita, mahilig pa rin po akong magmodel. Hindi po iyon hadlang. Talaga? Akala ko, mas kailangan mo ng mas matatag na trabaho, sabi ni Tita Elena, may bahid ng pagkadismaya. Alam mo naman, ang mga Reyes, kilala sa pagiging konserbatibo. Ang mga asawa namin, mas gusto naming nasa bahay lang. O di kaya ay may sariling business na mas disente. Marami sa mga bisita ang nakinig. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mukha. Gusto kong sumabat, ipagtanggol si Ara, pero alam kong lalo lang itong magpapalala ng sitwasyon. Hihintayin ko lang na makalayo kami at mag-uusap kami ni Tita.
Ayos lang po, tita, pilit nang umiti si Ara. Ang mahalaga po ngayon ay si Marco at si Lolo Ricardo. Aba, mabuti naman kung ganoon, sabi ni Tita Elena at naglakad palayo. Habang naglalakad palayo si Tita Elena, may lumapit kay Ara. Si Rafael. Ang kanyang ngiti ay mas nakakasilaw kaysa dati. Okay ka lang ba, Ara? Tanong niya, at hinawakan ang braso ni Ara. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, at ang kanyang boses ay puno ng simpatya. Hindi ko maintindihan kung bakit ganoon ang Tita Elena mo. Wala naman siyang karapatang manghusga. Naramdaman ko ang bahagyang pagkabigla ni Ara sa paghawak ni Rafael. Hindi ko maintindihan ang pakiramdam ko. Pagkainggit. Pagdududa. Alam kong may kakaiba kay Rafael, at ang pagiging malapit niya kay Ara ay hindi maganda para sa akin. Salamat, Rafael, sabi ni Ara, bahagyang umiti. Minsan, ang mga pamilyang mayaman ay napakakomplikado, patuloy ni Rafael. Maraming bagay ang nakatago. Maraming kasinungalingan ang dapat malaman. Ang mga salita niya ay tila direktang pinupuntirya ang aking sitwasyon. Tinitigan ko siya. Anong alam niya? Alam kong medyo seryoso ka pagdating sa asawa mo, sabi ni Rafael kay Ara, bahagyang bumulong. May nakaraan ka rin ba na pilit mong itinatago? Dahil sa tingin ko, pareho kayo ni Marco. May isang ngiti na lumitaw sa kanyang labi na parang may alam siyang hindi ko alam. Nag-aalala ako kay Ara. Ayaw kong may masabi siyang hindi dapat. Naglakad ako papalapit sa kanila, pilit na pinapanatili ang kalmado. Ara, kailangan kong makipag-usap sa iyo, sabi ko, at inabot ko ang kanyang kamay. Ah, Marco, sabi ni Rafael, ang kanyang ngiti ay mas lumawak. Magandang gabi sa iyo. May kaunting usapan lang kami ni Ara. Kailangan ko siyang makausap, mariing sabi ko, at hinila ko si Ara palayo. Sa isang sulok ng hardin, malayo sa mga bisita, nakita kong nagtago si Rafael. May hawak siyang cellphone. Narinig ko ang kanyang boses. Lolo Ben, nakuha ko na ang impormasyon. Ang kasal ni Marco, isang malaking palabas. Hindi ito totoo. At si Isabel, malapit na tayong makaganti. Ang pagbagsak ng Reyes Group ay simula pa lang. Ang paghihiganti natin, makukuha na natin. Nagsikip ang aking dibdib. Isabel. Paghihiganti. Hindi lang ito tungkol sa negosyo. Ang mga salita niya ay parang kidlat na tumama sa akin. Ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng hinala ay biglang naging malinaw. Si Rafael Suarez ay hindi lang isang kakumpetensya. Siya ay may koneksyon kay Isabel, at may malalim siyang motibo para sirain ako at ang buong pamilya Reyes. Ang mga salitang nabanggit ni Rafael kay Marco, kasama ang kanyang kakaibang ngiti, ay tila bumabagabag sa akin sa buong gabi. Ano ang koneksyon niya kay Isabel? At bakit tila may personal siyang galit kay Marco? Ang mga tanong na ito ay patuloy na bumubulong sa aking isip at ang pagtulog ko ay naging mababaw. Kinabukasan, isang kakaibang tensyon ang bumalot sa mansyon. Ramdam ko ang pag-igting sa pagitan ni Marco at ng kanyang tita Elena. Hindi rin ako nakita ni Marco sa agahan at nalaman ko na umalis siya ng maaga para harapin ang mga problema sa kumpanya. Pakiramdam ko, mas nagiging malayo siya sa akin. Ang maliit na pag-asa na nagkaroon ako sa aming peking kasal ay tila unti-unting nawawala. Nagtungo ako sa kusina upang kumuha ng kape at doon ko nakita si Marco. Nakikipag-usap siya sa telepono at ang kanyang boses ay puno ng galit. Rafael, alam kong ikaw ang nasa likod nito, dinig kong sabi niya. Ano ang gusto mo? Bakit mo sinisira ang kumpanya ko? Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Si Rafael nga. Nanginginig ang aking mga kamay habang nakikinig. Ang gusto ko. Ang makita kang magdusa, Marco, sagot ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng paghihiganti. Kagaya ng pagdurusa ng pamilya namin. Kagaya ng pagdurusa ni Isabel. Nag-init ang mga kamay ko. Isabel. Muli ang pangalan niya. Ang sakit at pagkalito ay bumalot sa akin. Sino ba talaga si Isabel sa buhay ni Marco? At anong koneksyon niya kay Rafael? Ramdam ko ang pagdududa na unti-unting lumalaki sa aking dibdib. Rafael, alam kong nagpaplano ka laban sa akin. Pero huwag mong idamay ang pamilya ko, at lalong huwag mong idamay si Ara, sigaw ni Marco, halos mawalan ng kontrol.
Pamilya. Palabas lang ang kasal ninyo, Marco. Alam kong peke ang pagmamahalan ninyo, matigas na sabi ni Rafael at binaba ang telepono. Nanatili akong nakatayo doon, nanginginig. Pekeng kasal. Alam niya. Paano? Ang lihim na pilit naming itinatago ay nabunyag na sa taong may malalim na galit kay Marco. Ang takot ay humawak sa aking lalamunan. Kung alam na ni Rafael, gaano katagal bago malaman ng buong mundo? Pagkatapos ng ilang sandali, lumabas si Marco mula sa kusina. Nakita niya ako. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabahala. Ara, sabi niya, lumapit sa akin. Narinig mo ba? Tumango lang ako, halos hindi makahinga. Alam niya. Lahat. Sino ba talaga si Isabel, Marco? At anong nangyari sa kanya? Napabuntong hininga si Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan. Si Isabel siya ang ex-girlfriend ko. Bigla siyang nawala ilang taon na ang nakaraan. Hindi ko alam kung bakit. Si Rafael pinsan niya. Ang kanyang boses ay mahina, parang may pinipigilang matinding sakit. Nagtatago siya ng matinding galit sa akin at sa pamilya Reyes. Iniisip niyang ako ang may kagagawa ng pagkawala ni Isabel. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa akin. Isabel ang dahilan ng lahat. Ang pagdududa na nararamdaman ko kay Marco ay biglang lumaki. Minahal niya ito ng husto at ang sakit niya ay malinaw. Hindi kaya hindi niya ako kayang mahalin dahil nakakulong pa rin siya sa nakaraan. Sa tanghalian, naging mas matindi ang tensyon. Ang pamilya Reyes ay tahimik, ngunit ang mga tingin nila ay puno ng katanungan. Nagpapalitan ng tingin si Tita Elena at ang iba pang mga pinsan. Pakiramdam ko may mangyayari. Ara, Hija, sabi ni Tita Elena na may pilit ng ngiti. Nabalitaan ko, mayroong malaking charity event sa susunod na linggo. Gusto naming ikaw ang mag-host. Magandang pagkakataon para ipakilala ka sa mas malawak na circle ng Manila. Nagulat ako. Ito ay isang malaking bagay. Isang malaking responsibilidad. Pero tita, hindi ko po. Ano ka ba naman, Ara, putol niya. Modelo ka, di ba? Sanay ka sa exposure. Saka, magandang pagkakataon ito para makita ng lahat na isa ka ng Reyes. Isang ganap na asawa ni Marco. Alam kong hindi lang ito simpleng alok. Ito ay isang pagsubok. Isang pagkakataon para ilagay ako sa spotlight at tingnan kung may ilalabas akong pagkakamali. Pero hindi ako pwedeng tumanggi. Sige po, tita, sagot ko, pilit na ngumiti. Gagawin ko po ang makakaya ko. Sa araw ng charity event, nakasuot ako ng isang eleganteng gown. Kinakabahan ako. Ito ang pinakamalaking pagpapanggap ko sa buhay ko. Nakita ko si Marco. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pag-aalala. Kaya mo yan, Ara, bulong niya. Nandito lang ako. Lumabas ako sa stage, at agad akong sinalubong ng flash ng mga kamera at bulungan ng mga tao. Nagsimula akong magsalita, sinubukan kong maging profesional, tulad ng dati kong ginagawa sa modeling. Magandang gabi po sa inyong lahat, sabi ko, pilit na ngumingiti. Ngunit sa gitna ng aking pagbati, may isang boses ang narinig ko mula sa audience. Isang boses na nagpatindig ng balahibo ko. Alam mo ba, ang batang yan, dati, halos mabaliw dahil sa pambubuli sa kanya sa modeling industry, sumigaw ng isang babae na tila nagpaparinig. Lalo na dahil sa pagiging dalaga niya sa edad na iyon. Naging katawa-tawa siya sa likod ng entablado. Nagsimula ang bulungan. Ang mga flash ng kamera ay tila mas lalong dumami. Ang aking mundo ay biglang bumagal. Pakiramdam ko ay bumalik ako sa nakaraan, sa mga panahong pinagtatawanan ako, pinahiya ako. Ang aking pinakamalaking sikreto, ang aking pinakamalalim na takot, ay biglang lumabas sa publiko. Nakita ko si Tita Elena sa gilid. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, tila nagulat sa sinabi ng babae. Pero ang totoo, mayroon akong hinala na may kinalaman siya rito. O marahil, mayroon siyang kakilala na may kinalaman dito. Ang aking boses ay namatay sa aking lalamunan. Ang buong katawan ko ay nanginginig. Ang mga mata ng lahat ay nakatitig sa akin, puno ng paghusga. Pakiramdam ko ay hubot-hubad ako sa harap ng lahat. Narinig ko ang boses ni Marco. Ano nang sinasabi mo? Pero huli na.
Ang sakit ay lumamon na sa akin. Ang lahat ng kasinungalingan, ang lahat ng pagpapanggap, ang lahat ng sakit mula sa nakaraan at ngayon ay sumabog sa loob ko. Sana ay maging masaya ka, Ara. Dahil hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. Ang mga salita ni Rafael na narinig ko sa isip ko ay nagpatunay sa lahat. Ang kasal na ito, ang pagmamahalan na unti-unti kong pinaniniwalaan, ay isang malaking kasinungalingan. Isa akong laruan sa laro nila. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kailangang patunayan ang anumang bagay sa kanila. Ayoko nang maging biktima. Naramdaman ko ang pagmamadali ng aking puso. Lumabas ako ng stage, tumakbo ako palabas ng hall, hindi alintana ang mga tawag ni Marco. Tumakbo hanggang sa marating ko ang labas ng hotel. Ang malamig na hangin ng gabi ay hindi sapat para palamigin ang apoy sa dibdib ko. Ah! Sandali! Narinig ko ang boses ni Marco na sumusunod sa akin, pero hindi ko siya pinansin. Ang tanging gusto ko ay tumakbo palayo. Tumakbo palayo sa lahat ng mapanghusgang tingin, sa lahat ng kasinungalingan. Ang sakit mula sa nakaraan, ang pang-aapi na akala ko ay nalimutan ko na, ay muling bumalik, matalim na parang kuko na kumamot sa aking puso. Ara, makinig ka sa akin. Naramdaman ko ang kamay ni Marco na humawak sa braso ko. Marahas kong inalis ang kamay niya. Makinig. Ano pa ang dapat kong pakinggan, Marco? Ang katotohanan na niloloko mo lang ako. Na lahat ng ito ay isang malaking palabas lang. Na pareho tayo, na ako ang iyong instrumento para maisalba ang iyong pamilya at kumpanya. Habang ako, nagpapanggap na masaya sa kabila ng lahat ng sakit. Ang mga luha ay umaagos sa aking pisngi. Hindi ko na pinigilan. Ang bawat patak ay tila may dalang pait at pagkadismaya. Alam na nila ang totoo, Marco. Ang lahat. Ang pagiging dalaga ko, ang pagiging katatawanan ko noon. Napasigaw ako, puno ng kahihiyan. At ikaw, ang nakaraan mo kay Isabel. Akala ko totoo ang mga nararamdaman ko. Akala ko may pag-asa. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala, at nakita ko ang bahagyang sakit sa kanyang mga mata. Ara, hindi ganyan ang iniisip ko. Totoo ang pagmamalasakit ko sa iyo. Hindi kita ginagamit. Kailangan ko lang ng tulong mo at totoo ang pagmamahal ko kay Lolo. Alam kong hindi ito perpekto, pero... Pero ano, Marco? Pero patuloy mo akong paikutin? Patuloy mo akong lolokohin? Tinitigan ko siya, ang bawat salita ay may dalang bigat. Ang sakit na naramdaman ko kagabi, sa loob ng hall na iyon, mas matindi pa sa sakit na dulot ni Cedric. Dahil sa iyo. Dahil pinaniwala mo ako. Ang sakit sa dibdib ko ay tila bumubukal, hindi na makaya. Ang bawat patak ng ulan na nagsisimulang bumuhos ay tila sumasalamin sa mga luha ko. Hinawakan ko ang aking singsing. Ang peke, murang singsing na sumisimbolo sa aming pekeng kasal. Ito ang dahilan ng lahat ng pagdurusa ko ngayon. Ayoko na, Marco, bulong ko, at dahan-dahan kong inalis ang singsing sa aking daliri. Ang singsing na ito, na sana ay sumisimbolo sa pag-asa at pagmamahal, ay naging simbolo ng kasinungalingan at sakit. Ara, huwag, sabi niya, at pilit na kinuha ang aking kamay para pigilan ako. Bitawan mo ako, sumbat ko, at binitawan ang singsing. Nahulog ito sa sahig at gumulong ng bahagya sa ilalim ng ulan. Ang kinang nito ay nawala at tila naging isang ordinaryong metal na walang halaga. Tapos na ako sa pagpapanggap, patuloy ko, tumalikod sa kanya. Ang mga salita ay lumabas mula sa aking puso, na tila binibitawan ko ang lahat ng sakit at pagkabigo. Hindi ko na kaya ang kasinungalingan. Hindi ko na kaya ang sakit. Ayoko nang maging aralim na laging may pinapatunayan. Ayoko nang maging aralim na laging nasasaktan dahil sa iba. Naglakad ako papalayo. Ang ulan ay bumuhos ng malakas, tila nakikisama sa aking pag-iyak. Narinig ko ang pagtawag niya sa aking pangalan, ngunit hindi na ako lumingon. Hindi ko na gustong lumingon. Nagpara ako ng taxi. Ang driver ay nagulat sa aking hitsura, pero hindi siya nagsalita. Pumasok ako sa loob at sinabi ang address ng aking apartment sa Manila. Hindi ko na inisip ang Reyes Mansion, si Lolo Ricardo, o si Marco. Ang tanging gusto ko ay lumayo at maging mag-isa. Ang taxi ay dahan-dahang umandar at lumayo sa Marangyang Hotel. Sa salamin, nakita ko si Marco.
Nakatayo siya sa gitna ng ulan, basang-basa, at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit at kawalan ng pag-asa. Sa sandaling iyon, pakiramdam ko, hindi lang ako ang nasasaktan. Pero huli na. Ang lahat ay tila nawala. Ang pag-asa, ang pagtitiwala, at ang maliit na pagmamahal na nagsisimulang umusbong. Ang lahat ay naglaho kasabay ng ulan. Basang-basa ako ng ulan, nakatayo sa gitna ng kalsada, habang papalayo ang taxi na sinasakyan ni Ara. Ang singsing niya ay nakalapag sa basang semento, sumasalamin sa mga ilaw ng gabi. Ang kanyang mga salita ay tumatatak sa aking isip, ayoko na, Marco. Tapos na ako sa pagpapanggap. Ang sakit na naramdaman ko ay tila mas matindi pa sa suntok. Hindi lang ang pag-alis niya ang masakit, kundi ang katotohanan na nasaktan ko siya ng husto. Pinaniwala ko siya sa isang kasinungalingan, kahit paano ko man sabihin na may mabuti akong hangarin. Ang lahat ay bumagsak. Si Ara, ang aming kasal at ngayon ang Reyes Group. Bumalik ako sa mansyon. Walang katao-tao sa hall. Lahat ay tila naglaho kasama ang lahat ng pag-asa. Nagtungo ako agad sa opisina ko. Ang aking cellphone ay puno ng tawag mula sa board members. Ang balita tungkol sa paghihirap ng Reyes Group ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo. At ang balita tungkol sa paghihiwalay namin ni Ara, siguradong mabilis ding kakala. Sir, tumatawag na po ulit si Ing de la Cruz, sabi ng aking assistant sa kabilang linya. Sabihin mo, wala ako. Walang kausap, sagot ko, mahina ang boses. Hindi ko pa kayang harapin ang sinuman. Ang tanging gusto ko ay mag-isa at subukang ayusin ang gulo na ito. Lumipas ang gabi. Hindi ako nakatulog. Ang isip ko ay puno ng mga desisyon na dapat kong gawin. Kailangan kong kumilos. Para kay Lolo. Para sa kumpanya. At para kay Ara. Kinabukasan, maaga akong nagtungo sa kwarto ni Lolo. Nakita ko si Tita Elena na nakaupo sa tabi niya, umiiyak. Ang kanyang mukha ay namumutla at ang kanyang mga mata ay namamaga. Marco, anak ti. Sabi niya, humahagulgol. Lalo siyang humihina. Nagtatanong siya kung nasaan si Ara. Gusto kanyang makita, kasama ang asawa mo. Nag-init ang mga mata ko. Ang sakit sa dibdib ko ay tila dumoble. Kailangan kong sabihin ang totoo. Kahit masakit, kahit paano pa man ito makakaapekto kay Lolo, kailangan kong maging tapat. Hindi ko na kaya ang kasinungalingan. Umupo ako sa kabilang gilid ng kama ni Lolo. Hawak ko ang kanyang kamay, mahina at malamig. Lolo, nagsimula ako, ang boses ko ay nanginginig. Mayroon akong kailangan sabihin sa inyo. Tiningnan ako ni Lolo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki ng bahagya, tila may nararamdaman siyang hindi tama. Ang totoo po, Lolo, si Ara po, hindi ko po siya asawa. Nagkunwari lang po kami. Nagpakasal lang po kami sa Vegas para lang po makatulong sa inyo. Para lang po kayo sumaya at lumakas. Ang bawat salita ay lumabas sa aking labi na may kasamang matinding pait. Naramdaman ko ang paglamig ng kamay ni Lolo at ang kanyang hininga ay tila naging mas mababaw. Marco T. Bulong ni Tita Elena, may bahid ng takot sa kanyang boses. Patawarin po ninyo ako, Lolo, patuloy ko, ramdam ang bigat ng pagsisisi. Pero hindi ko na po kayang magsinungaling. Nalaman na po ito ng iba. At nasasaktan ko na po si Ara. Napikit si Lolo Ricardo. Isang mahaba, malalim na buntong hininga ang lumabas sa kanya. Akala ko ay tuluyan na siyang bibigay. Ngunit maya-maya, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Sa kabila ng kanyang kahinaan, may nakita akong karunungan at lungkot sa kanyang tingin. Alam ko, Marco, bulong niya na ikinagulat ko. Alam kong hindi tunay ang kasal ninyo. Mula pa noon, may pakiramdam na ako. Pero masarap mangarap. Masarap isipin na sa wakas, ayos ka na. Na may pamilya ka na. May isang patak ng luha ang gumulong sa gilid ng kanyang mata. Pero salamat, anak. Salamat at pinilit mong tuparin ang hiling ng matandang tulad ko. Nagulat ako. Alam niya. Bakit hindi niya sinabi? Bakit niya pinabayaan? Lolo, pero bakit hindi ninyo ako pinigilan? Tanong ko, puno ng pagkalito. Dahil gusto kong makita ka ulit na sumasaya, Marco, sagot niya, at ang kanyang mga mata ay ninitingnan ako ng seryoso.
At sa tingin ko, kay Ara naging masaya ka. Kahit sa maikling panahon. Nagkaroon ka ng ilaw. Hindi ko na gustong mawala iyon. Naramdaman ko ang kaba sa aking dibdib. Ang ilaw. Si Ara nga. Siya ang ilaw ko sa gitna ng lahat ng dilim. Lolo, may mas malalim pa pong problema, sabi ko, at sinimulan kong ikwento ang tungkol kay Rafael Suarez, ang koneksyon niya kay Isabel, at ang plano niyang sirain ang Reyes Group. Nang marinig ang pangalan ni Rafael at Isabel, nagbago ang reaksyon ni Lolo. Ang kanyang mukha ay naging maputla, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Si Rafael alam ba niya ang totoo tungkol kay Isabel? Tanong niya, ang kanyang boses ay tila bumalik sa dating lakas, puno ng takot at pag-aalala. Hindi ko pa po sigurado, Lolo. Pero sinabi niyang maghihiganti siya para kay Isabel, sagot ko. Nag-alinlangan si Lolo Ricardo. Tumingin siya kay Tita Elena. Nagpalitan sila ng tingin. Mayroong malaking lihim na itinatago. Marco, sabi ni Lolo, dahan-dahan. Ang totoo hindi lang basta nawala si Isabel. Napakunot ang noo ko. Anong ibig niyang sabihin? Si Isabel pinilit siyang umalis. Hindi lang basta naglaho. May isang sindikato na kinasangkutan ang pamilya niya, at pilit nilang itinatago si Isabel para sa isang malaking lihim. Ang kanyang ama ay nagkaroon ng malaking utang, at kinuha nila si Isabel bilang pambayad. Sinubukan kong tulungan ang pamilya Del Mundo, pero huli na. Hindi ko kayang iligtas si Isabel. Kinailangan kong manahimik para hindi masira ang Reyes Group at para hindi ka madamay. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi at sakit. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi lang basta nawala si Isabel. Pinilit siyang umalis. At may kinalaman si Lolo dito kahit paano. Nag-init ang ulo ko. Ang galit ay biglang sumiklab. Pero nakita ko ang sakit sa mga mata ni Lolo. Ang kanyang pagsisisi ay totoo. Kaya si Rafael iyan ang dahilan ng paghihiganti niya, bulong ko. Naiintindihan ko na. Marco, kailangan mong hanapin si Isabel, sabi ni Lolo Ricardo, at hinawakan ng mahigpit ang kamay ko. At kailangan mong protektahan si Ara. Huwag mo siyang pababayaan. Huwag mong hahayaan na masaktan siya dahil sa mga lihim natin. Naramdaman ko ang pag-igting ni Tita Elena. Sa wakas, nagsalita siya. Marco, hayaan mo akong tulungan ka. Hindi ko alam ang buong detalye, pero sa simula pa lang, may kutob na ako kay Rafael. Hindi ako naging patas kay Ara. Pero ngayon, kailangan nating magtulungan. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang bakas ng pagsisisi. Ang pagkabahala para kay Lolo at para sa amin ay totoo. Kailangan kong kumilos. Kailangan kong ayusin ang lahat ng ito. Para kay Lolo, para sa kumpanya, at lalo na, para kay Ara. Umalis ako agad sa kwarto ni Lolo. Walang oras para magpahinga. Kinuha ko ang cellphone ko. Kailangan kong makipag-usap kay Rafael. Kailangan kong ipaliwanag ang lahat at baka magtulungan kami. Pinilit kong tawagan si Rafael. Hindi siya sumasagot. Nagpadala ako ng sunod-sunod na text messages. Sa wakas, may sumagot. Hindi si Rafael. Isang unknown number. Ang mensahe ay simple, ngunit nagpatindig ng balahibo ko. Nasa panganib si Isabel. Nasa isang lumang bodega sa Tondo. Kailangan nating kumilos ngayon. Tiningnan ko ang screen ng telepono. Walang pangalan. Walang anumang bakas kung sino ang nagpadala. Ngunit ang mensahe ay malinaw. Isabel ay buhay. At nasa panganib. Kailangan kong hanapin si Rafael. Kailangan namin siyang iligtas. Tumakbo ako pabalik sa sala, kung saan naroon si Tita Elena. Tita, kailangan kong umalis. Ngayon na. Si Isabel, buhay pa siya. Nasa panganib. Nagulat si Tita Elena. Sino ang nagsabi? Wala nang oras, tita, sabi ko, puno ng pagmamadali. Kailangan kong mahanap si Rafael. Kailangan nating kumilos ngayon. Walang pag-aalinlangan, agad kong kinontak ang security team. Ang lahat ng kaba at sakit na naramdaman ko ay napalitan ng determinasyon. Kailangan kong iligtas si Isabel. At pagkatapos noon, kailangan kong hanapin si Ara. Kailangan kong ipaliwanag ang lahat sa kanya.
Kailangan kong ipakita sa kanya na sa kabila ng lahat ng kasinungalingan, ang pagmamalasakit ko sa kanya ay totoo. Ilang araw na ako sa aking apartment sa Manila. Ang bawat sandali ay tila pinagmumultuhan ng mga salita ni Tita Elena at ang huling tingin ni Marco sa ulan. Pakiramdam ko na walan ako ng lahat. Ang trabaho ko, ang dignidad ko, at ang maliit na pag-asa na sana ay may pag-ibig na naghihintay para sa akin. Ang singsing na itinapon ko ay patuloy na bumabalik sa aking isip, isang paalala ng aking pagkaduro. Isang umaga, habang nag-scroll ako sa aking telepono, nakita ko ang isang news article na may headline tungkol sa Reyes Group. Nanganganib ang Reyes Group sa gitna ng eskandalo at pagkawala ng si. Bumilis ang tibok ng puso ko. Si Marco. Ano ang nangyari sa kanya? Binasa ko ang artikulo at doon ko nalaman ang lahat. Ang mga problemang pinansyal ng kumpanya, ang mga alingas-ngas tungkol kay Rafael Suarez, at ang biglaang pagkawala ni Marco. Nabanggit din doon ang pangalan ni Isabel Del Mundo at ang matagal nang nawawalang kaso niya. Biglang bumalik sa akin ang mga huling salita ni Marco. Nasa panganib si Isabel. Kailangan nating kumilos ngayon. Isang kaba ang kumalat sa akin. May ginagawa si Marco. At mukhang delikado. Hindi ko alam kung bakit, pero ang sakit at galit na nararamdaman ko ay unti-unting napalitan ng pag-aalala. Sa kabila ng lahat ng kasinungalingan, nakita ko ang kabaitan ni Marco. Ang kanyang pagmamahal kay Lolo Ricardo. At ang paraan niya ng pagtatanggol sa akin. Hindi siya perpekto, pero siya lang ang taong nagpakita sa akin ng pag-unawa sa aking pinakamalalim na takot. Ganoon na lang ba, Ara, bulong ng aking isip. Hahayaan mo na lang si Marco na mag-isa? Matapos ang lahat ng ginawa niya para sa lolo niya? Naramdaman ko ang paglakas ng loob sa aking dibdib. Hindi. Hindi ko siya pababayaan. Hindi ako ang babaeng tumatakbo. Hindi ako ang aralim na laging sumusuko. Kung may pagkakataon pa, kailangan kong bumalik. Hindi para magpanggap kundi para harapin ang lahat. Para maging tapat sa sarili ko at sa nararamdaman ko. Dali-dali akong lumabas ng apartment. Nagpahatid ako sa Reyes Mansion. Ang guard sa gate ay nagulat nang makita ako. Ma'am Ara. Nandyan ba si Marco? Tanong ko, puno ng pagmamadali. Wala po, ma'am. Hindi po siya umuwi kagabi. Nag-aalala po kami. Tumakbo ako papasok sa mansyon. Sinalubong ako ni Tita Elena sa sala. Ang kanyang mukha ay halatang nag-aalala at ang mga mata niya ay namamaga sa pag-iyak. Nagulat siya nang makita ako. Ara, bulong niya. Tita, nasaan po si Marco? Tanong ko, halos hindi makahinga. Lumapit siya sa akin, at sa pagkakataong iyon, wala akong nakitang pagmamataas o paghusga. Tanging pag-aalala lang. Umalis siya kagabi, Ara. May hinahanap. Si Isabel. Sinabi niya sa lolo ang lahat. At si lolo, unti-unting bumubuti ang lagay matapos sabihin ang lahat ng totoo. Nagulat ako. Nagtapat na si Marco. At ang lolo bumubuti. May pag-asa pa. Kailangan ko siyang hanapin, tita. Kailangan ko siyang tulungan, sabi ko. Pero, Ara, delikado, sabi niya. Sinabi ni Marco na mayroong grupo na gustong saktan si Isabel. At baka madamay ka. Alam ko, tita. Pero hindi ko siya pwedeng iwan. Kailangan ko siyang makita, mariing sabi ko. Sa aking isip, ang mga salita ni Rafael na hindi lahat ng nakikita mo ay totoo, ay nagkaroon ng bagong kahulugan. Kung may pagkakataon na malaman ang buong katotohanan, kailangan kong naroroon. Ibinigay ni Tita Elena sa akin ang address na pinuntahan ni Marco. Isang lumang bodega sa Tondo. Walang pag-aalinlangan, sumakay ako sa kotse at nagmaneho patungo sa lugar. Ang Tondo ay magulo, punong-puno ng buhay at ingay. Sa gitna ng lahat ng ito, nakita ko ang lumang bodega na sinabi ni Tita Elena. Nagpark ako sa malayo at dahan-dahang lumapit. Narinig ko ang ingay sa loob. Mga sigawan. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Ang loob ng bodega ay madilim, punong-puno ng mga lumang kahon. Sa gitna, nakita ko si Marco at Rafael na nakikipaglaban sa ilang kalalakihan. Ang kanilang mga suntok ay mabilis at malakas. Si Rafael, ang taong akala ko ay kalaban ni Marco, ay ngayon ay kasama niya,
lumalaban para sa isang layunin. Bitawan ninyo siya, sigaw ni Rafael habang sinasapak ang isang lalaki. Sa isang sulok, nakita ko ang isang babae na nakatali at ang kanyang mukha ay puno ng takot. Siya siguro si Isabel. Hindi ako nag-alinlangan. Kinuha ko ang isang lumang tubo na nakita ko sa tabi ng pinto at sumugod ako. Hoy, sigaw ko at hinampas ko ng tubo ang likod ng isang lalaking nakaharap kay Marco. Nagulat siya at napalingon. Ang pagkabigla ay nagbigay ng pagkakataon kay Marco para suntukin siya. Ara, sigaw ni Marco, gulat na gulat. Hindi ka pwedeng lumaban ng mag-isa, sigaw ko, at ipinagpatuloy ang paghampas sa mga kahon na nagdulot ng malaking ingay at pagbagsak ng ilan sa kanila. Nagkatinginan ang mga kalaban, tila naguguluhan sa biglaang gulo. Ginamit ni Marco at Rafael ang pagkakataon. Mas mabilis silang kumilos at isa-isa nilang pinabagsak ang mga kalalakihan. Ang kanilang mga suntok ay mabilis at tumpak. Nang maubos ang mga kalaban, agad na tumakbo si Rafael kay Isabel at agad itong kinalagan. Isabel! Ayos ka lang ba? Sabi ni Rafael, puno ng pag-aalala. Rafa, umiiyak na sabi ni Isabel at niyakap niya ang pinsan niya ng mahigpit. Akala ko hindi na ako makakaalis dito. Lumapit si Marco sa kanila. Isabel, sabi niya, may bahid ng sakit at pag-aalala sa kanyang boses. Salamat sa Diyos at ligtas ka. Ngumiti si Isabel, pero ang kanyang mga mata ay lumuha. Marco, patawarin mo ako. Kailangan kong umalis noon. Hindi ko sinasadya. Ang pamilya ko may malaking utang na loob sila sa isang sindikato. Pinilit nila akong umalis at sinabi nilang huwag na akong bumalik. Akala ko mas magiging ligtas ka kung malalayo ako. Hindi ko kayang idamay ka sa gulo ng pamilya ko. Humahagulgol siya. Sinisiraan pa nga nila ang pangalan ko na akala mo ay tumakas ako sa iyo. Pero hindi, Marco. Mahal na mahal kita noon, pero kailangan kong gawin iyon para sa kapakanan mo. Tumingin si Marco kay Rafael. Rafa, narinig mo ba? Narinig ko, Isabel, sabi ni Rafael, at niyakap niya ang pinsan niya ng mahigpit. Patawarin mo ako, Marco. Sa loob ng maraming taon, inakala kong ikaw ang may kasalanan. Inakala kong pinabayaan mo ang pinsan ko. Ang galit ko ay bumulag sa akin. Ayos lang, Rafa, sabi ni Marco at inabot niya ang kamay ni Rafael. Ngayon, nagtutulungan na sila. Ang galit ay napalitan ng pag-unawa at ang paghihiganti ay napalitan ng pagmamalasakit. Ara, sabi ni Isabel, lumingon sa akin. Maraming salamat. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari kung hindi ka dumating. Ngumiti ako. Ayos lang. Hindi ko pwedeng hayaan si Marco na mag-isa. At hindi ko pwedeng hayaan na may taong mapahamak. Naramdaman ko ang pagtingin ni Marco sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat at isang bagay na hindi ko maintindihan. Isang bagay na tila mas malalim pa sa pag-aalala. Marco, sabi ni Isabel, nang makompose na niya ang sarili. Alam kong mayroon kang kasama ngayon. Nakita ko ang balita. Mukhang masaya ka sa piling niya. Naintindihan ko. Masaya ako para sa iyo. Ang totoo, matagal ko nang gustong maging malaya ka sa akin. Sana ay maging masaya ka. Deserve mo iyon. Naramdaman ko ang pag-init ng aking pisngi. Ang lahat ay tila nasa ayos na. Ang mga lihim ay nabunyag, ang mga misunderstandings ay naayos. Nang makabalik kami sa Reyes Mansion, sinalubong kami ni Lolo Ricardo na nasa wheelchair at ni Tita Elena. Ang kanyang mukha ay puno ng tuwa nang makita si Isabel at puno ng pagmamahal nang makita kaming magkakasama. Lolo, sabi ni Marco at niyakap niya ang lolo niya. Ligtas na si Isabel. Salamat sa Diyos, bulong ni Lolo Ricardo. Salamat sa inyong lahat. Ara, sabi ni Tita Elena, lumapit sa akin. Patawarin mo ako. Naging napakasama ko sa iyo. Naging mapanuri ako. Pero ngayon, nakita ko ang kabutihan mo. Ang lakas mo. At ang pagmamahal mo kay Marco. Hinawakan niya ang aking kamay. Hindi ko na kayo paghihiwalayin. Narinig ko ang lahat mula kay Marco. At alam kong ikaw ang nararapat para sa kanya. Masaya ako na ikaw ang naging asawa niya. Naramdaman ko ang tunay na pagmamalasakit sa kanyang boses.
Ang galit at sakit na naramdaman ko dati ay unti-unting nawala. Umiti ako sa kanya. Salamat po, tita. Sa loob ng ilang linggo, bumuti ang kalagayan ni Lolo Ricardo. Si Isabel ay nagdesisyon na manatili muna sa Pilipinas at unti-unti niyang inaayos ang buhay niya kasama si Rafael. Naging magkaibigan kami ni Isabel at naintindihan ko ang lahat ng pinagdaanan niya. Isang hapon, habang naglalakad kami sa hardin, sa mismong duyan kung saan kami nag-usap dati, umupo kami ni Marco. Ang araw ay unti-unting lumulubog at ang langit ay puno ng iba't ibang kulay. Ara, sabi niya at hinawakan ang kamay ko. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Alam kong nagsimula tayo sa kasinungalingan. Sa isang peking kasal. Pero ang lahat ng pinagdaanan natin, ang lahat ng hamon, ay nagpatunay sa akin ng isang bagay. Naramdaman ko ang kaba sa aking dibdib. Sa simula, kailangan kita para sa lolo ko at sa kumpanya. Pero ngayon, kailangan kita dahil mahal kita, Ara. Ang kanyang boses ay malalim at ang kanyang mga mata ay nanunuyo. Hindi ito pagpapanggap. Hindi ito dahil sa pamilya o sa negosyo. Ito ay dahil sa iyo. Sa pagiging aralim na nakilala ko, sa tapang at kabaitan mo, sa lahat ng imperfections mo na perpekto para sa akin. Mahal kita. Lumuhod siya sa harap ko at kinuha ang isang maliit na box. Binuksan niya ito. Sa loob ay isang singsing na mas maganda kaysa sa peke naming singsing. Kumikinang ito sa ilalim ng papalubog na araw. Aralim, ibibigay mo ba sa akin ang pagkakataon na maging totoo ang kasal na ito? Will you marry me? This time, for real? Umaagos ang luha sa aking pisngi, luha ng saya. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng takot ay tila nawala. Ang pagmamahal na ito ay totoo. Ang taong nasa harap ko, si Marco Reyes, na dating estranghero at kasama ko sa isang peking kasal, ay ngayon ang tanging lalaking gusto kong makasama habang buhay. Marco, sabi ko, halos pasigaw. Papakasalan kita. Isinuot niya ang singsing sa aking daliri. Perpekto ito. Hindi dahil sa halaga nito, kundi dahil sa kahulugan na dala nito. Tumayo siya at mahigpit niya akong niyakap. Niyakap ko rin siya ng mahigpit, ramdam ang tibok ng kanyang puso. Ito ang tamang tibok. Ito ang tamang pakiramdam. Lumipas ang ilang buwan. Ang Reyes Group ay unti-unting bumangon mula sa krisis, mas matatag kaysa dati. Si Lolo Ricardo ay tuluyan ng gumaling at sa wakas, nagkaroon kami ng mga masayang hapunan bilang isang tunay na pamilya. Si Tita Elena ay nagbago na rin at itinuturing na niya akong tunay na anak. Si Isabel at Rafael ay nagdesisyon na manirahan sa Pilipinas. Si Isabel ay nagtatrabaho na ngayon sa isang charity foundation at si Rafael naman ay nagbukas ng sarili niyang maliit na kumpanya, malayo sa mga pamilyang sindikato. Naging matalik na magkaibigan kami ni Isabel at madalas kaming nagkukwentuhan tungkol sa mga pinagdaanan namin. Dumating ang araw ng aming kasal. Hindi na ito isang peking seremonya sa Las Vegas. Ito ay isang tunay na kasal na naganap sa simbahan sa Tagaytay na may tanawin ng Taal Lake. Ang lugar na naging saksi sa aming peking simula ay siya ring magiging saksi sa aming tunay na pagmamahalan. Suot ko ang isang simpleng puting gown, ngunit pakiramdam ko ay ang pinakamagandang babae ako sa buong mundo. Naglakad ako sa aisle at nakita ko si Marco na nakatayo sa altar. Ang kanyang ngiti ay maliwanag at ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Sa likod niya, nakita ko si Lolo Ricardo, nakangiti at si Tita Elena na pumapalakpak. Nakita ko rin si Isabel at Rafael, masaya para sa amin. Sa bawat hakbang ko, bawat alaala ng sakit at pagkadismaya ay unti-unting nawawala. Ang mga panunukso ni Cedric, ang takot sa pagkabunyag ng aking pagkatao, ang pakiramdam na hindi ako sapat, lahat ay naglaho. Dahil ngayon, sa tabi ko ay si Marco. Ang lalaking nagpakita sa akin na ang tunay na halaga ay hindi nasusukat sa nakaraan o sa mga pagkakamali, kundi sa kakayahang magmahal ng totoo at tanggapin ang sarili ng buo. Mahal na mahal kita, Ara Reyes, bulong ni Marco habang isinusuot ang singsing sa aking daliri. Mahal na mahal din kita, Marco Reyes, bulong ko pabalik. Ang aming kasal ay hindi perpekto. Hindi ito nagsimula sa isang fairy tale. Ito ay nagsimula sa isang gabi ng kalasingan, ng sakit, at ng isang desperate na sitwasyon. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, natagpuan namin ang isa't isa.
Natagpuan namin ang pagmamahal na totoo, malalim at higit sa lahat, tapat. Magkayakap kami ni Marco sa harap ng altar, habang ang mga kaibigan at pamilya namin ay pumapalakpak. Ang araw ay lumulubog sa likod namin, at ang kalangitan ay nagpapahiwatig ng isang bagong simula. Ito na ang aming simula. Isang bagong simula, puno ng pag-asa, pagmamahalan at pagtitiwala. Isang patunay na ang tunay na pag-ibig ay matatagpuan sa mga pinakamaling lugar, sa pinakamaliit na pagkakataon, at sa pinakamalalim na pagsubok. Ang mahalaga ay ang kakayahang yakapin ang bawat isa, sa kabila ng lahat ng hindi pagkakapareho, at magpatuloy sa buhay na may pag-asa at pagmamahalan. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara at Marco. Mga minamahal kong tagapakinig, labis-labis po ang aking pasasalamat sa inyong pagtangkilik at pagsubaybay sa bawat yugto ng paglalakbay ni Ara at Marco. Sa bawat kabanata, ramdam ko ang inyong pakikiramay, pag-asa, at maging ang inyong pagkabahala para sa ating mga bida. Ang pagbuo ng kwentong ito ay puno ng damdamin, mula sa pagkabigo, pagdududa, hanggang sa kaligayahan at pag-asa. Hindi naging madali ang kanilang paglalakbay, kagaya ng buhay nating lahat, ngunit sa huli, pinatunayan nila na ang tunay na pag-ibig ay kayang lumampas sa anumang pagsubok. Sana ay iniwan kayo ng kwentong ito ng isang mahalagang mensahe, na ang pag-ibig ay maaaring matagpuan sa mga hindi inaasahang pagkakataon, na ang kapatawaran ay nagpapalaya, at na ang pagiging totoo sa sarili at sa kapwa ay ang pinakamahalagang pundasyon ng anumay relasyon. Ang pag-asa ay laging naroon kahit sa gitna ng pinakamadilim na kabanata. Mahalaga ang tiwala, ang pag-unawa, at ang pagtanggap sa bawat isa, kasama ang kanilang mga imperfection. Kung mayroon po kayong naramdaman o natutunan mula sa kwentong ito, malugod ko po itong inaasahan sa inyong mga komento. Maraming salamat po at hanggang sa muli. Lihim ng puso.